Bakit hindi ka na masaya sa pagiging kasama ng tao tulad ng dati? Kung nagulat ka sa tanong na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa kanilang 60, 70 at kahit 80 ang napapansing unti-unti silang umiiwas sa mga social circles na minsan ay mahalaga sa kanila. Hindi ito dahil wala na silang pakialam sa mga taong ito. Hindi rin dahil naging malamig o bitter sila. Ito ay dahil may malalim na pagbabago sa kanilang pagkatao at mas madalas kaysa sa inaakala, ang pagbabagong ito ay nagmumula sa karunungan, hindi kahinaan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na makabuluhang dahilan kung bakit maaaring umiiwas ka na sa mga tao kahit na noong bata ka ay ikaw pa ang sentro ng bawat pagdiriwang. Ang mga dahilang ito ay hindi basta haka-haka. Bawat isa ay tunay na karanasan ng maraming matatanda kahit bihira itong pag-usapan. Ang ilan ay maaaring magulat ka, ang iba naman ay maaaring tumimo sa iyong puso. Ngunit isa ang sigurado, sa huli ng video na ito, mas mauunawaan mo ang iyong sarili and baka mas patawarin mo rin ang iyong sarili sa pagpili ng distansya. Manood hanggang sa dulo dahil malalaman mong walang dapat ikahiya sa paglayo sa ilang tao. Sa katunayan, maaari itong maging isa sa pinakamalusog at pinakamatalinong desisyon na nagawa mo para sa iyong sarili. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ay magandang panahon para gawin ito at i-activate ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Una, ang bigat ng nakaraang sakit. Habang tumatanda tayo, hindi lang magagandang alaala ang ating dinadala. Mayroon din tayong mga peklat. Ang ilan ay madaling kalimutan, isang away dito, isang hindi pagkakaunawaan doon. Ngunit ang iba ay nagiiwan ng mas malalim na bakas. Pagtataksil, pagtanggi, o mga sandaling nagbukas tayo ng puso, ngunit ito ay kininisan o sinaktan. At habang tumatanda tayo, mas malinaw nating naririnig ang mahinang buntong hininga ng mga sugat na ito. Hindi na tayo basta-basta nagtitiwala, hindi dahil sa galit, kundi dahil natutunan nating hindi lahat ay karapat-dapat sa front row seat ng ating buhay. Halimbawa si Eleanor, isang 81 taong gulang na babae na dating mahilig mag-host ng dinner parties tuwing weekend. Mahilig siya sa tawanan, musika, at bahay na puno ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Ang ilang kaibigan ay lumayo. Ang isa ay nagtaksil sa kanyang tiwala. Ang isa pa ay nawala ng mamatay ang kanyang asawa. Hindi isang malaking sakit ang naramdaman niya, kundi ang paulit-ulit na maliliit na pagkabigo. Ngayon, mas madalas niyang pinipili ang pag-iisa kaysa pakikisalamuha, hindi dahil kinamumuhian niya ang mga tao, kundi dahil mas pinahahalagahan niya ang kapayapaan kaysa pagpapanggap. Sa pagtanda, lumalago sa atin ang isang uri ng proteksyon, isang balot ng karanasan. Minsan hindi ito komportable ngunit kailangan. At kapag nabuhay ka ng sapat para makita kung gaano kabilis magbago o umalis ang mga tao, nagsisimula kang ingatan ang iyong oras, puso at tiwala. Hindi ito pagiging malamig, ito ay pagiging maingat. Ang mga matatanda ay madalas nang nagmahal ng lubos, nagbigay ng buong puso at hindi inaasahang nasaktan. Ang paulit-ulit na siklo na ito ang nagtuturo sa atin na mag-pause, mag-assess at umatras kapag may pakiramdam ng kawalan ng seguridad o pagkukunwari. Hindi mo na binibigyang pansin ang sinasabi ng mga tao, kundi kung paano kanila pinaparamdam pagkatapos nilang umalis. Tinatawag ito ng mga psychologists na relational fatigue kapag ang halaga ng pakikipag-ugnayan ay hindi na nagdudulot ng kasiyahan. At ito ay mas karaniwan sa mga taong dumaan sa matitinding emosyonal na bagyo. Walang dapat ikahiya dito. Ito ay simpleng patunay na namuhay ka. Nakita mo kung ano ang kaya ng tao sa mabuti at masama. At kung pipiliin mo ngayon ang distansya, hindi ito dahil sa bitterness,
kundi sa karunungan. Ito ay pagkilala na ang iyong puso sa yugto ng buhay na ito ay isang sagradong bagay at hindi lahat ay karapat-dapat dito. Pangalawa, ang pagnanais ng katahimikan. Noong kabataan mo, maaaring nagtiis ka sa mga usapang walang patutunguhan, puno ng pakitang tao, tsismis o simpleng ingay. Ngunit habang tumatanda ka, unti-unting nawawala ang pasensya mo para sa mga ito. Hindi ito dahil anti-social ka, kundi dahil mas naiintindihan mo na ang halaga ng katahimikan. Ang tahimik na sandali ay hindi na pakiramdam na may kulang, kundi nagbibigay buhay. At kapag nasumpungan mo na ang katahimikang ito sa loob mo, mahirap nang isakripisyo ito para sa mababaw na pakikisama. Halimbawa si Henry, isang 76 na taong gulang na lalaki na dating nasa sales. Siya ay charming, palakaibigan, at marunong makipag-usap sa kahit sino. Ngunit ngayon, iniiwasan niya ang mga event na puno ng walang katapusang networking. Hindi na siya dumadalo sa malalaking family reunions maliban kung talagang gusto niya. Kapag tinanong siya kung bakit, simpleng sagot niya, "Pagod na akong magsalita ng walang saysay." Ang gusto niya ay hindi pag-iisa, kundi kahulugan, katapatan, at mga tahimik na sandali na hindi nangangailangan ng pagpapanggap. Habang tumatanda tayo, ang ating emosyonal na enerhiya ay nagiging mas mahalaga. Nawawala ang pagnanais na magpa-impress. Nawawala ang pangangailangang patunayan ang sarili. Ang lumalago naman ay ang pangangailangan sa pagiging totoo. Gusto natin ng mga interaksyon na tunay, hindi scripted. At kung hindi ito posible, marami ang mas pipiliing manatili sa bahay kasama ang isang libro at tasa ng tsaa kaysa punuin ang silid ng ingay na sa huli ay magpaparamdam sa kanila ng mas malalim na kalungkutan. Hindi ito pagiging snob kundi pagiging mapili. May dignidad sa pagpili ng iyong kapaligiran at mga taong ibabahagi mo rito. Karapatan mo na ingatan ang iyong enerhiya, unahin ang katahimikan at tanggihan ang imbitasyon ng walang guilt. Hindi ito pag-iwas, ito ay pagkamatanda. At habang mas pinapahalagahan natin ang discernment na ito, mas napagtanto natin na ang buhay ay hindi kailangan ng maraming tao para maging masaya. Minsan, isang makabuluhang pag-uusap o kahit isang tahimik na gabi na mag-isa ay mas nagbibigay kasiyahan kaysa oras na ginugol sa pilit na pakikisama. Kung kamakailan ay umiiwas ka na sa mga tao, tumatanggi sa mababaw na usapan, at iniiwasan ng maingay na gatherings, hindi ka naging malamig. Nagiging malinaw ka lang. Malinaw sa kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Malinaw sa kung ano ang nakakapagod sa iyo. At ang kalinawang ito ay isa sa pinakamagandang regalo ng pagtanda. Pangatlo, ang pakiramdam na hindi ka na nauunawaan ng mga tao. May mga sandali sa buhay na titingin ka sa paligid at mapapansin mong nagbago na ang mundo at ikaw rin. Iba na ang wika, iba na ang mga halaga, iba na ang bilis ng lahat, mga usapan, mga inaasahan, maging ang mga relasyon. Parang nakakahilo. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, maaring maramdaman mong hindi ka na nakikita, hindi na naririnig, o parang wala ka ng lugar. Hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil wala ng oras ang mga tao para intindihin kung saan ka nanggaling. Halimbawa, si Gerald, isang 79 na taong gulang na retiradong guro. Noon gustong-gusto niyang makipagkwentuhan sa kanyang mga nakababatang kamag-anak at magbahagi ng mga kwento mula sa kanyang buhay, kung paano niya pinalaki ang 5 anak, pinamahalaan ang bahay, nagtrabaho ng full-time at nakahanap pa rin ng oras para sa volunteer work. Ngunit ngayon, halos wala nang nagtatanong sa kanya. Kapag nagsasalita siya, tumatango lang sila ng formal habang nag-check ng kanilang mga cellphone. Hindi ito masama ang intensyon, iba lang talaga ang mundo nila. At sa paglipas ng panahon, ang agwat na ito ay nagiging parang malalim na bangin.
Ito ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit nagiging malayo ang mga tao. Hindi dahil wala na silang interes, kundi dahil nakakapagod ang pakiramdam na nasa isang lugar ka kung saan hindi ka talaga naririnig. At unti-unti, mas pinipili mo na lang ang sarili mong kumpanya, hindi dahil mas maganda ito, kundi dahil mas ligtas. Alam mo kung gaano kalalim ang iyong nararamdaman, kung gaano karami ang iyong naranasan, at kung gaano karaming karunungan ang taglay mo. Ngunit kung hindi na ito nakikita ng iba, mas madaling itigil na lang ang pagbabahagi nito. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay hindi tungkol sa pagiging mag-isa, kundi sa hindi pagkaunawa. Maaring napapaligiran ka ng mga tao, ngunit pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Magbabahagi ka ng isang kaisipan at babaguhin nila ang paksa. Magpapahayag ka ng isang alalahanin at tatawagin ka nilang drama. Pagkatapos ng maraming ganitong sandali, mas madaling maniwala na mas simple ang manahimik. Tinatawag ito ng mga psychologists na emotional invalidation. Kapag ang iyong mga damdamin ay binabawasan o hindi pinapansin. At ito ay isang bagay na maraming matatanda ang nararanasan, ngunit bihirang pag-usapan. Hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng hayagang pagtanggi, kundi sa maliliit na sandali na unti-unting nag-iipon. Ngunit ito ang totoo, ang iyong mga saloobin ay mahalaga pa rin. Ang iyong boses ay may lakas pa rin. At kung hindi ka na naririnig ng iba, hindi ibig sabihin ay nawalan ka ng halaga. Ibig sabihin lang, may mga usapan ka ng hindi na kailangang salihan at okay lang yon. Minsan ang solusyon ay hindi ang pilitin ang sarili sa mundo nila, kundi hanapin ang mga tao o lugar kung saan hindi mo na kailangang palaging magpaliwanag, kung saan sapat na ang iyong presensya, kung saan may taong talagang nakikinig, hindi lang naghihintay ng pagkakataong magsalita. At kung bihira ang ganitong mga tao, natural lang na mag-withdraw ka, protektahan ang iyong enerhiya at humanap ng kapanatagan sa iyong sariling espasyo. Dahil sa espasyong iyon, ikaw ay lubos na nakikita ng iyong sarili at hindi ka dapat ikahiya iyon. Pang-apat, ang takot na maging pabigat. Habang tumatanda tayo, isang tahimik na takot ang pumapasok, hindi takot sa sakit o kamatayan, kundi takot na maging pasanin sa mga mahal natin sa buhay. Mahirap itong ipangalan, ngunit imposibleng baliwalain. Ayaw mong istorbohin ang abalang araw ng iba. Ayaw mong humingi ng tulong kahit kailangan mo. Kaya nananahimik ka, nananatili sa bahay, nagkukulong. Hindi ito tungkol sa pride, tungkol ito sa pagmamahal, sa dignidad, sa ayaw mong maramdaman ng iba na obligasyon ka. Nagsisimula kang tumanggi sa mga imbitasyon, hindi dahil ayaw mong pumunta, kundi ayaw mong may mag-abala para sunduin ka. Nag-aatubili kang magbahagi ng iyong mga problema, hindi dahil hindi mo sila pinagkakatiwalaan, kundi ayaw mong maging dagdag sa kanilang pasanin. At sa ganitong paraan, unti-unting lumiliit ang iyong mundo. Halimbawa si Freddy, isang 84 na taong gulang na balo. Noon ginugugol niya ang mga weekend sa kanyang anak at pamilya nito. Ngunit nang humina na ang kanyang mobility, mas madalas na niyang tinatanggihan ang mga imbitasyon. Nang tanungin kung bakit, sagot niya, ayokong iplano nila ang buhay nila para sa akin. May mga anak sila, may trabaho, ako ay magiging hadlang lang. Kahit na hindi naman siya sinasabihang hindi welcome, ang takot na maging pabigat ay nanaig sa kanyang pagnanais na makisama. Ito ang paradox na kinakaharap ng maraming matatanda. Habang mas kailangan mo ang iba, mas ayaw mong umasa sa kanila. Habang mas pinahahalagahan mo ang mga relasyon, mas nag-aatubili kang mag-reach out. Dahil buong buhay mo, ikaw ang malakas. Ikaw ang tagapag-alaga. Ikaw ang sandigan. At ngayon pakiramdam mo ay hindi ka na komportable kahit na nahihiya na humingi ng tulong. Ngunit ito ang katotohanan. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay nais mong nandyan ka.
Maaaring hindi nila ito laging nasasabi ng tama. Maaaring hindi nila ito laging nagagawa ng perpekto. Ngunit ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong pagsasarili, kundi sa iyong presensya. At kung tunay kang minamahal ng mga taong nakapaligid sa iyo, ang iyong mga pangangailangan ay hindi magiging pabigat, magiging pribilehiyo iyon. Panglima, ang tahimik na pagkawala ng dating koneksyon. May mga relasyong hindi natatapos sa away o paalam, unti-unti lang itong nawawala. Nag-iiba ang landas ng mga tao. Nagbabago ang mga prioridad. Ang buhay ay unti-unting naghihiwalay sa inyo. At isang araw, magigising ka na lang at mapapansin mong ang mga taong dating puno ang iyong kalendaryo ay wala na sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi naman ito palaging malungkot. Minsan, payapa lang. Ngunit minsan, may hapding naiiwan, parang may nawala na isang bagay na minahal mo. Halimbawa si Ruth, isang 73 taong gulang na babae. Noon linggo-linggo siyang naglalakad kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging buwan-buwan na lang, tapos minsan sa isang taon hanggang sa tuluyan ng nawala. Walang away, walang tampuhan. Tahimik lang nilang napagtanto na wala na silang masyadong ikukwento sa isa't isa. Sabi ni Ruth, mahal pa rin namin ang isa't isa, pero sa tingin ko, nasabi na namin ang lahat ng kailangang sabihin. Ang karanasang ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng marami. Ang mga relasyong nakabatay sa iisang yugto ng buhay, pagpapalaki ng anak, pagtatrabaho, pagiging magkapitbahay, ay madalas na hindi nagtatagal kapag tapos na ang yugtong yon. At kapag narating mo na ang huling bahagi ng iyong buhay, maaaring mapansin mong napapaligiran ka ng mga taong hindi natugma sa kung sino ka na ngayon. Hindi ito pagkabigo, ito ay isang uri ng paglago. Kapag sinimulan mong unahin ang iyong oras at enerhiya, natural lang na maging mas mapili ka sa mga taong kasama mo. Hindi dahil mas mabuti ka sa kanila, kundi dahil mas malinaw ka na sa kung ano ang kailangan mo. At minsan, ang kailangan mo lang ay espasyo para mag-isip, para magnilay, para maging totoo. Pang-anim, ang kagalakan sa sariling kumpanya. Sa isang punto ng buhay, titigil ka sa paghahanap ng maraming tao at sisimulan mong tangkilikin ang pag-iisa. Hindi dahil sa hinanakit o kalungkutan, kundi dahil may natuklasan kang isang bagay na hindi natutunan ng marami. Ang sarili mong kumpanya ay sapat na. Halimbawa, si Mark, isang 88 taong gulang na lalaki. Noon siya ang sentro ng mga social gatherings. Ang bahay niya ang meeting place, ang boses niya ang pinakamalakas. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas natutuwa na siyang magmasid sa mga ibon mula sa kanyang balkonahe kaysa mag-host ng mga party. Kapag tinanong siya kung nag-iisa siya, ngumiti lang siya at sinabi, marami akong kwento sa aking isipan na sasamahan ako ng ilang araw. Ang kanyang natuklasan ay hindi kalungkutan, kundi kasiyahan. Ang pagbabagong ito ay madalas na nakakalito sa mga tao sa paligid mo. Maaaring mag-alala sila, isipin na lumalayo ka dahil sa lungkot. Ngunit sa totoo lang, ikaw ay nakikinig lang sa isang mas malalim na ritmo, isang mas tahimik ngunit mas masaganang buhay. Hindi mo na kailangang punan ang bawat katahimikan, ipaliwanag ang bawat desisyon, o maging available sa lahat ng oras. At hindi ito pag-iwas, ito ay karunungan. Ito ang uri ng panloob na kaliwanagan na dumarating pagkatapos ng mga tao ng ingay, pagbibigay, at pag-a-adjust para sa iba. Pangwakas na mga kaisipan, ano ang pinakatumi mo sa iyo ngayon? Alin sa anim na dahilan ang pamilyar sa iyo? Para bang isinulat ito habang iniisip ang iyong buhay? Maaring ito ay ang tahimik na pagkawala ng mga dating koneksyon o maaring ang pagkaunawa na ang iyong pagnanais ng kapayapaan ay hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Ano man ito,
Sana ay naalala nito ang isang mahalagang katotohanan, hindi ka sira. Ang pag-iwas sa mga tao ay hindi nangangahulugang bitter ka o antisocial. Maaring ibig sabihin lang nito ay naging mas matalino ka na. Dumaan ka na sa mga dekada ng karanasan at ang mga taong iyon ay nagbigay sa iyo ng karapatang maging mapili, pangalagaan ang iyong kapayapaan, igalang ang iyong sariling bilis, at hanapin ang kahulugan hindi sa ingay ng iba, kundi sa tahimik na kaalaman sa iyong sarili. May dignidad sa pag-iisa, may lakas sa pagtatakda ng mga hangganan, at may tunay na kalayaan sa hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng kasikatan o walang tigil na pakikisalamuha. Kapag lumalayo ka sa mga tao, sandali mong itanong sa sarili, bakit? Maaaring matuklasan mong ang hinahanap mo ay hindi kawalan, kundi tunay na pagkakasundo. Tandaan, kahit sa iyong katahimikan, ikaw ay nakikita. Kahit sa iyong pag-iisa, ikaw ay naririnig. At kahit na mag-isa ka, hindi ka nag-iisa. Marami ang katulad mo na naglalakad sa parehong landas ng may grasya, tapang, at mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe at ibahagi ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na gumawa ng mas maraming content na nagbibigay inspirasyon. Hanggang sa susunod.